Kailangan nga naming bumalik para hamunin, pakainin ang ilang piling hayop dito sa Avilon. May feeding and cleaning time pala for animals. Kaya't heto, ready na kami for the challenges. Second day. Papakain na kami sa lion! Joke! Second day namin, bumalik lang kami dito para magpakain. Hindi, kami daw kakainin ng alligator at lion. Mga magiting na host ng Bread and Butter. Wow! Thank you, thank you. Thanks so much. First challenge nyo ngayong araw na to sa Avilon Zoo. Ano ka? The first and only challenge, ha? Ganun. Hindi kasi mamaya merong mas exciting na challenge. So ito parang patikim pa lang. Ang challenge ninyo ngayon ay maglinis ng ating ostrich enclosure. Simple lang naman yan. Wawalis-walis lang tayo. Delikado ba po ito? Delikado ba ito? Hindi naman siya delikado. Okay? Hindi naman, meron lang akong tip sa inyo. Ang ostrich, pag feeling niya na corner siya, ang first line ng defense niya is tumakbo. Pero kung wala na siya matatakbuhan, Sisipain na kami. next ganun. niya, maninipa na siya. So ibig sabihin ng ostrich hindi siya nag-a-attack? Hindi yan basta-basta mag-aatack. So kailangan lang huwag kami didikit sa kanya, no? Kailangan Para lang huwag kami Huwag tumingin. doon lumapit sa kanyang comfort zone. Kumbaga. Hindi siya nanunuka. Hindi naman, nanunuka. hindi siya ang lalapit sa amin, ha? May mga times na siya ang lalapit sa inyo. Meron naman tayo mamayang buggy. Ano gagawin namin pag Lalagyan ng mga- nilapitan kami? Always stay behind the buggy lang. Yun lang, huwag niyong aalisan ng tingin, lalo na yung lalaki. Kailangan nakatingin kami sa mata? Pag Ganun. nagwawalis kayo, huwag niyong Kailangan aalisan. nakatingin. Aware kayo kung nasaan. Kailangan na po namin gawin ito, mga kasambahay. Kaya Darlene, kinakarir ko to! Go, go, go! I don't know. Gagawin namin ngayon, maglilinis kami ng ostrich pet. Tatanggalin namin lahat ng leaves, tsaka yung mga droppings nila. Sabi ni Kuya, 2 beses sa isang araw daw, nililinis ang ostrich pet. Kaya etong umagang to, yun ang gagawin namin. Ready na nga si Kit na una nang nag-volunteer for the first challenge. Nauna ka ba sa sobrang kaba? Or gusto mo mauna para madaliin mong matapos ang pagwawalis? Walang madaya, ha? Bahala si Mang Noel, ikaw ang kawawa. I were you, I will not go behind the buggy. I will go behind Mang Noel. Okay, I will do that. Okay. Whoa, 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 whoa. Wow! Wala pa atang 1 minuto ay natapos na si Kit. Si Ate Arlene na ang next. Kuha mo na. Hoy, madaya ka, pumasok ka sa loob. Baka makawala yung ostrich sa sarang ito. Ate, focus sa mga niwawalis mo. Mukhang di mo na napupuno yan, ah. Una na ako, te. Okay, at natapos mo na ang challenge, Ate Arlene. Heto, ako na. Next na tayo sa susunod na pen. Abay, mukhang pahihirapan na ata ako ni Teacher Noel, ah. Mukhang ikinakalat niya ang mga dahon. Easy ka lang, ha? Totoo na. Hoy, 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 yung daya mo doon ka sa gitna. Isnabera si Ostrich. Mukhang ayaw magpa-touch. Wala kahirap-hirap. Kayang-kaya, Ostrich. Ano next? Ligtas ka, ligtas. Eto, nagpahinga muna habang inire-ready ang aming second challenge. Kaya't usapang ostrich muna kami. Yan na po. Kinakain ng ostrich. Kinakain ba yun? Kinakain ba yun? Talaga? Ito sa mga Chinese na mga ano, yun ang mga minsan pang ano nila, specialty, ang ostrich. Oo, okay. Turkey. Ay, turkey pala! Turkey! Hindi ostrich! Lang niya. Hindi, can't you take a joke? Here comes our second challenge. Ang pumasok sa loob ng crocodile enclosure at panoorin upang pakainin ng mga malalaking buhaya rito na 2 beses lamang kung kumain sa loob ng 1 buwan. Kung susumahin ay kalahating buwan nang nakapahinga ang tiyan ng mga ito. Kaya naman konting pagkakamali mo siguradong malalapa ka ni George. Mang Noel! Please lang! Don't provoke! Uy, sandali!
Ito papakainin natin saltwater crocodile. So, oo, magpapakain po kami ngayon ng saltwater crocodile. Nakakatakot. Tapos Kasi yung- nakakapanig siya eh. Tapos yung ginagamit dito na pagkain nila, yung mga namatay na mga ducks, tsaka mga... Namatay na ducks. Kasi everyday daw may namamatay. So talaga walang nasasayang. Dahil yun ang ginagawa nilang pagkain. Oh, Sige nga, try natin ang pangalawang duck head na ito. Ito yung mallard duck na Malor. patay na. Napapakain natin sa saltwater crocodile. Kagis lang to, no? Oh, you dare! Huwag ka masyadong lumapit. Isang duck head pala ay sapat na para kay Croco, kaya halos hindi na lululunin ang inihagis ko. Ba, mahirap din pumasok dito sa mismo kulungan ng crocodile. Hindi mo kami nakain, ha? Kasi baka mamaya may baby crocodile dyan. Bigla nalapain yung paa namin dito. Mahirap talaga ang mag-alaga ng hayop, lalo na ng mga mapanganib na buhaya. Ayon kay Dan, ang crocodile keeper dito sa Avilon, may isang di malilimutan siyang karanasan sa pag-aalaga ng mga hayop. Pakain ako. Hindi sinasadyang nadulas ako dun sa mismong loob ng cage nila. Di sa sobrang pagkalaglag ko ng cage doon, ultimano, humabol ka agad yung buhaya eh. Sa sobrang takot ko naman, natalong ko yung cage na yun kahit mataas yun. Hindi nga ako nakagat ng buhaya pero madami naman akong sugat na nakuha dahil sa pagtalong ko. Kung pamimiliin si Dan, ay di na raw siya hahanap ng iba pang trabaho. At sa totoo lang, masaya ako sa trabaho ko. Dahil kahit paano kasi ganito lang yung trabaho ko, stable naman siya. Pati hindi kasing hirap ng ibang trabaho. Kaya naman payo lang ni Croco Zookeeper ay iwas sa ingay at iwas din sa pagkakalat upang huwag malagay sa peligro ang may humigit na sa 10 taong mga buhaya na naririto. Pagkatapos nga namin makipag-usap kay Dan ay heto, diretso na kami sa pagpapakain ng mga arapaimas. Itinuturing na pinakamalalaking freshwater na mga isda ang mga arapaimas na may umaabot na sa 15 taon rito sa Avilon Zoo. Ulo ng mga freeze chicken ang inihahagis sa mga ito at kanila namang pag-aagawan. Ako una. Kasi syempre, yung first ang unang may effect. Ewan ko lang, baka biglang magbago. Okay, game. Malapit lang. Malapit daw. Oh! Woo! Ganun pala yun. Oo, kailangan atras ka kagad kasi tatalsikan pa yung ako naman, next. Yeah. Okay. 1, 2. Ito, wala namang dating to, panigurado. Relax ka na naman. Nakaabang. Ito, oh! Ay! Ay! Yan! Ang pinakamalaki! Super enjoy nga kami sa mga challenges na ito. At kamustahin naman natin ang grade namin kay Teacher Noel. Okay naman sila. Okay naman yung challenge na nangyari. Nakita ko naman na nag-enjoy sila. Although nung umpisa medyo apprehensive sila ng konti, lalo na doon sa ostrich kasi hindi nila kilala yung animal. Pero ang mahalaga sa akin doon, sana marami sila natutunan. Ano pong sabi mo kay Rodel? Kay Rodel, okay lang. Cool lang siya. Parang wala nangyayari. Si Ate Arlene, yun ang medyo maganda siya. Pero hindi, okay lang. The fact that she's willing to do the challenge and feeling ko nagkukunari lang yun. Gusto niya yung ginagawa niya. Si Ate Kit, ang yan. Medyo impressed ako sa kanya. Talagang laging siya yung una. Laging siya yung unang sumusulong at yun, impressive ang kanyang performance and nakita kong interested din siya doon sa mga animals and that's good. Oy! Yan, ako, nakita niyo naman. Exciting. Ang hirap Exciting. ng kinakarin natin ngayon. Oo, Mahirap ba? Hirapan kami kasi hindi kami gumawa eh. Delikado yun. Buti sana kung mga pato, manok, okay lang din. Yun, puro delikado yung ginawa natin. Crocodile at
At saka ostrich na nangahabol at crocodile na nangangain ng tao, di ba? Kaya lang hindi nakuha. Akala ng ibang tao, madali lang yung maging isang zookeeper. Ay, Pero Oo, mahirap po. kailangan may patience ka. Kailangan alam mo yung lahat ng hayop na alagaan. Yan. Kailangan kabisado mo ang bawat kilos nila. Alerto ka sa pagtakbo. Oo. Yung pa isa, kailangan... Lalapak At hindi po pwede dito ang mga medyo malalaking tao. Kailangan slim. Kasi kailangan mabilis ka tumakbo, magaan ang katawan mo. Alam ko yun yung ano eh. Yun yung prepare ng mga... Hayop. Yan. Mahirap Yan ang po. trabaho to. So, sa mga zookeeper, uulitin po namin. Saludo po kami sa inyo. Yan po ang aming Kinakarir Ko!